At ngayon, sama-sama nating pakinggan ang ikalawang bahagi ng tampok na kasaysayan sa linggong ito. Ang buhay, pag-ibig ni Seb. Dito pa rin sa ating dulang. Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Sumama ka na sa akin, Preciosa. Narito mga kasama ko sa bundok. Nasa mas mataas na lugar kami. Doon kita masusundan ng mga malulupit na hapon. Hindi mo na sinagot ang tanong ko. Paano mo nalamang narito rin kami sa bundok? Kami? Oo, Seb. Ako at ang buong pamilya namin, kasama ang mga utusan, narito rin kami sa bundok at nagkukubli mula sa mga hapon. Si Domingo, sa paghahanap ng prutas na pwedeng kainin, nakita ka niya. Sinabi niya sa akin narito ka sa talampas at nag-iisa. Maya-maya ay babalik na rin si Nana Patring, ang aking tagapag-alaga. Naghahanap din kami ng prutas at iba pang pagkain matatagpuan dito sa gubat. Nahihirapan nga kami. Hindi kami sanay sa ganitong buhay. Kung mamarapatin mo, Preciosa, ipaghuhuli kita ng ibon para ihawin at... Huwag na, Seb. Ayoko mapahama ka na naman dahil sa akin. Preciosa. Sige na, aalis na ako. Mas mabuting maghiwalay na tayo bago pa makita ni Nana Patring. Maaari niya tayong isumbong kay Papa at Mama. Maaari ba tayong mag-usap muli? Hindi ko alam, Sir. Mas mapanganib na makita ka ulit ni Papa. Pero gusto kong tulungan ka at protektahan. Kasama namin ang mga utusan. Tinutulungan nila kami. Hindi lang ako sanay mamuhay sa gubat. Walang kulambo, walang malambot na higaan sa gabi, walang pribadong banyo. Sa batis kami naliligo, suot ng mga damit, at para makapagbihis, tinatakpan ako ni Nana Patring. Mahirap. Ngayon ko lang naranasan ng magutom. May mga gabing hindi ako makatulog sa takot. Takot sa hayop dito sa gubat at takot na may umakyat dito mga sundalong hapon. At patayin na lang kaming buong mag-anak. Preciosa, kung maaari lang sana kitang isama. Hindi. Hindi pwede. Kailangan ako ng aking mga magulang. Hindi ko sila maaaring suwayin, Sir. Sige na. Maghiwalay na tayo. Pero... At sana, dumating ang panahong muli pa rin tayong magkita. Palagay ko, naliwanagan na si Preciosa. Dapat mo na rin siyang kalimutan. Mayaman sila, Seb. At tayo, katulad ng sinabi ni Don Andres, mga hamak na hampas lupa. Domingo, Sige na, magpahinga na tayo. Bukas, panibagong araw. Kahit pa paano, masarap ding isipin yung pagdating ng ganitong kaguluhan. Nagiging pantay-pantay na rin tayo. Natitiyak ko, si Don Andres at Doña Juana, hindi rin komportabling matulong sa baku-bako at mabatong lupa ng kabundukan. At may takot na nadarama tuwing lalatay ng dilim ng gabi. Pero tayo, payapang makatutulog dahil sanay ng katawan natin sa hirap at payak na pamumuhay. pero kawawa naman si Preciosa. Kung ako lang sana ay malayang magparamdam sa kanya ng aking... Kalimutan mo na siya. Maniwala ka sa akin, Seb. Patatagpo ka rin ng babaeng talagang para sa'yo. Tayo na pong maligo, Nana Patring. Ay, hindi, Preciosa. Mamaya na ako. Kapag nakapagbihis ka na. Ang bili ng mama at papa mo, bantayan kita habang naliligo rito sa talon hanggang makapagbihis ka. Ilang araw tayong hindi nakapaligo. Tiyak na mapipreskuhan ka, Nana Patring. Oo, alam ko. Pero ikaw na muna. Kailangan bantayan kita. Yan ang mahigpit na bili ng papa mo.
Salamat. Salamat po, Nana Patring. Hindi naman ako papayag na mapahama ka, Preciosa. Alam ko maraming kalalakihang nagkukubli din dito sa bundok. May mga kababaihan at mga bata, pamilya. Pero ang panganib, nasa kalalakihang dayo. Kailangan kita protektahan laban sa kanila. Preciosa, Ah, ilang araw akong pabalik-balik dito sa Talampas. Seb, Umaasang babalik ka para makapag-usap tayo. tama ang kutob ko. Babalik ka rito. Wala kaming balita sa nangyayari sa ibaba ng bundok. Ang tauhan ni Papa, bumaba sa Kapatagan. May dalang magandang balita. Ha? Anong sabi, Preciosa? Lumayo na ang mga Hapon, Seb. Maaari na tayong bumaba sa kabayanan at ipagpatuloy ang ating buhay. Kung sana lang, maaari kitang makausap ng ganitong malapitan sa oras na bumaba tayo sa kabayanan. Pero natiti ako, hahadlang ang iyong papa. Seb, bakit kailangang maging hadlang ang kalagayan natin sa buhay? Hindi ko rin alam. Pero hinahangad ko ang maganda mong bukas. Pati ba sa akin, nagagalit ka? Ang totoo, hindi ko gusto ang mga sinabi sa iyo ni Papa. Pero, hindi ako maaaring kumontra sa kanya. Sana'y patawarin mo siya alang-alang sa akin. Preciosa, hindi ako maaari magdamdam sa iyo. Isinusumpa ko, hindi ako habang buhay na magiging mahirap. Pagkatapos ng digmaang ito, maghahanap ako ng trabaho upang ang aking magiging pamilya ay hindi aapihin tulad ng ginawa ng papa mo sa akin. Oh, anong ibig sabihin ng mga luhang yan? Kung lalayo ka, hindi na tayo magkikita. Babalik ako, pero titiyakin ko, may maibibigay na akong magandang bukas sa aking magiging pamilya. At sino ba ang tinutukoy mong pinaglalaanan ng lahat ng pangarap mo? Isang bituing mahirap abutin. At ikaw yun, Preciosa. Pero alam kong pangarap lang ang lahat. Seb, hihintayin kita. Kahit ilang taon pa, kahit gaano katagal, hihintayin ko na muli tayong magkita. Preciosa, Ipangako mo babalik ka dahil maghihintay ako. Totoong maghihintay ako. anong nangyayari, Domingo? Bakit nagkakagulo ang mga kasama nating gerilya? Seb, paparating na mga Amerikano. Dumaon na raw sa Leyte si General MacArthur. Totoo kaya yun? Kung matagal na yung pangakong I shall return. Pues, dumating na nga siya. Pero malawak at malakas ang puwersa ng mga Hapon. Mas naniniwala ako dahil yan ang malakas ang puwersa ng ating kakampi ngayon. Makalalaya ng ating bayan, Seb. Sana nga'y tama ka. Sana nga, sa pagkakataong ito, makabit na ng ating bansa ang kalayaan. Patring, anong pinagkakaguluhan? Naku, Doña Juana, may mga Amerikanong sundalo namimigay ng tsokolate sa mga bata. Pwede po bang lumabas, Mama? Gusto ko po sanang makita ang lahat. Sasamahan ko po si Preciosa. Sige. Huwag kayong magtatagal. Opo. At huwag lalapit kahit kanino. Opo. Opo, Mama. Juana! Oh, Andres. Dumating ka na pala. Kalalabas lamang ni Preciosa at ni Nana Patring. Oo, natanaw ko mula sa ating bakuran. May mga Amerikano. Oo. Tapos ng kaguluhan. Natalo na ang mga Hapones. Makababalik na tayo sa dati nating pamumuhay. Ipatatawag kong mga dati nating manggagawa. Maaari nang linisin na ating lupain.
mapapakinabangan natin muli yung ating mga lupain. Magsisimulang muli ang ating bayan. Hindi na ako babalik sa asyenda ni Don Andres. Anong balak mo, Domingo? Maghahanap ako ng ibang kapalaran. Ngayong narito na ang mga Amerikano, pihado magbubukas sila ng mga hanap buhay para sa katulad nating ordinaryong manggagawa. Ano naman kayang hanap buhay yun? Malalaman natin. Sana nga, tama ka. Para kapag nagkaroon ako ng trabaho, makakaharap na ako sa mga magulang ni Preciosa. Mapapatunayan ko na hindi ako mananatiling hampas lupa habang buhay. Bakit magboboluntaryo ka sa Marianas? May trabaho naman tayo dito sa US Naval Base, ah. Mas magiging magandang kinabukasan kung sa ibang bansa tayo makikipagsapalaran. Malayo yun. E paano pa kayo magkikita ni Preciosa niya? Babalik naman ako, Domingo. Basta nakaipon ako ng sapat, babalik ako. Pero hindi mo sigurado kung ano magiging trabaho mo doon. Natitiyak ko magandang kapalaran ang naghihintay sa akin doon. Sa base ng mga Amerikano, doon din ang magiging trabaho ko. Pero dito, sigurado na susweldoin natin. Doon, hindi mo nasisiguro ang halaga ng ipasasahod sa'yo. At saka isa pa, saan ka titira? Paano ang pamumuhay mo doon? Marami akong kasamang Pilipino. Ikaw nga lang nakapagtatakang ayaw sumama sa amin. Gusto ko rin naman, kaya lang. Alam mong may pamilya na ako, Sep. Hindi ko sila kayang iwan. Mananatili na ako dito kaysa iwan ko yung may bahay ko. Ayoko mag-isa niyang balikati ng pagpapalaki sa dalawa naming maliliit na anak. Naunawaan kita, Domingo. Siguro nga, mabuti na rin maiwan ka. Para kung sakaling magkaroon ka ng balita kay Preciosa, may isulat mo sa akin. Oo, Sep. Kakaasa ka. Pag nakapunta ako sa lugar nila Preciosa at nakausap ko siya, agad kong isusulat sa'yo. May bisita kang Amerikano. Pakiharapan mo, Preciosa. Ayoko, Papa. Sana bago po kayo tumanggap ng bisita, tinanong niyo muna ako. Walang masama na pakiharapan mo ang bisita mo. Kung ayaw mo sa kanya, tapatin mo. Hindi ka naman namin pinipilit, Preciosa. Taong tumungtong rito yung Amerikano. Pakiharapan mo at irespeto mo ang pagtungtong niya rito sa bahay natin. Papa, Kung nagpakita ka ng magandang pagkikitungo sa hampas lupa na si Seb, bakit hindi mo magawa sa isang disente at edukanong Amerikano? Ilang araw pa raw magiging biyahe namin bago marating ang Marianas Island. Ay, nakakalungkot. Napakalayo ko na sa Pilipinas. Ngunit may pangako akong dapat tuparin. Hindi ko makakalimutan ang sinabi ni Preciosa. at sino ba ang tinutukoy mong pinaglalaanan mo ng lahat ng pangarap mo? Isang bituing mahirap puputin. At ikaw yun, Preciosa. Pero alam kong pangarap lang ang lahat eh. Seb, hihintayin kita. Kahit ilang taon pa, kahit gaano katagal, hihintayin ko ang pagbabalik mo. Preciosa. Ipangako mong babalik ka dahil maghihintay ako. Totoong maghihintay ako. Babalik ako, Preciosa. Babalikan kita. Nakatuon ang isip ni Seb sa kinabukasan, sa katuparan ng pangako at mga plano para sa kanyang minamahal.
Ngunit makapaghihintay kaya ang dalaga kahit wala siyang balita sa binata? Mga kaibigan, alamin natin bukas ang maaari pang mangyari sa kasaysayan ng buhay pag-ibig ni Sev.